Hello po mga kababayan, kumusta kayo mga kalingap, kabisnes kapapi, magandang buhay, Analisa Reality Vlog. Bibigay po ako ng aking sariling opinion ngayon dito sa aking napanood na interview ni Kalingap Hana, ang kapatid po ni Kalingap Dan, doon sa mama nila. Meron siyang ginawang interview kasi 2 araw na yun nakalipas. Binalikan ko lang kasi may bibigay din po ako ng aking opinion patungkol dito. Pero bago ang lahat, syempre, shout out po sa lahat ng aking mga nariyan lagi sa comment section na nagsishare ng kanilang mga opinion. Salamat po. Mga nagla-like, nagsishare, new subscribers po sa aking munting kubo. Welcome po at salamat sa suporta ninyo. Salamat po sa hindi ninyo pag-skip ng ads. And please support po. Una, syempre, sila Kalingap Rab. Ayan, sila Ate Edna Vlogs. Si Kuya Bal Santos Matubang na siya yung founder ng Kalingap. Then si Jack Tapia Matubang, asawa ni Kalingap Rab. Mga kasama po mga reactors dito sa Kalingap, mga karepa reactors. Buong Kalingap team, support po natin. And also Kabisnes Official, Papadins TV, Kabisnes Family. Mga kasama ko rin ng reactors dito sa Kabisnes Official. And then yung bagong channel po ni Mrs. Kabisnes, Mrs. KB Official. Ayun. So ito po, napanood ko ang interview ni Kalingap Hana doon kay Mama Jima, mama nila. Grabe ang kanyang, masasabi kong sacrifice din yan. Napakahirap ang kanyang, ano na lang yun, parang yung tatag na lang ng kanyang puso. Nandyan, ang tibay, yung parang, kung ako yun, hindi ko kakayanin talaga. Hindi ako papayag sa ganong setup. Pero ito ho, pakinggan muna natin at panuurin kung ano nga ba ang ilan sa mga naging katanungan dito ni Kalingap Hana doon sa mama niya na tumatak sa aking puso, sa aking isipan. Kaya magbibigay po ako ngayon ng aking opinion patungkol dito. So pakinggan muna natin. So big deal ba sa'yo o talagang normal na lang kasi in good terms naman kayo, di ba? So Oo. wala naman samaan na. Walang samaan, no hard feelings. So hindi naman masyado malaki ang adjustment mo dito sa bahay. Ay, hindi. Feel at home naman kami dito. Kaya lang, syempre, syempre nakakaya din tayo tumagal dito kila Elena. Mabait naman sila dito. Mabait naman sila pakisamahan. Okay naman. Kaya nagpapasalamat ako nga dito tayo napatira. So ano naman pagkakaiba sa daily life mo dito sa Manila at sa Daet? Sa Manila kasi, palagi lang kami nasa... Iiyak ate. Bakit? Ganyan, syempre, pa nagsasabi ka ng ano mo, ng mga nakaraan mo, nakakaiyak. Anong nakakaiyak sa sinabi mo? Sa sinabi ko niyang kaya, kasi syempre, nakatira tayo dito kila Aling yun. Tanggap tayo dito ni Elena na patirahin dito. O bakit? Ba't anong nakakaiyak? Wala. Ano yan? Tears of joy ba yan? O nasasaktan ka? Hindi. Nalulungkot ka? Tears of joy. Masaya ka kasi kumpleto tayo at masaya. Oo. Ba't naiiyak ka? Baka sabihin ng mga nakaabang sa atin na bashers dyan Kasi kinupurot ako ni Hana. Kaya ito po ang kamay ko, guys. Ito po. Dati kong nakaraan, parang tears of joy. Tears of joy. Tears of joy. Kaya, Hindi, para malinaw lang sa lahat. Oo. Kasi madami ditong mga hindi malawak ang pag-iisip. Ay, hindi So, po. yung Kaya iyak lang mo po. ba ay iyak na nasasaktan ka ba o masaya ka Ay, sa hindi. sitwasyon natin? Hindi ako nasasaktan. Siyempre, tapos na yun. Move on na tayo. Ang naano ko lang kasi, siyempre, papasalamat ako na lumuwas tayo ng Maynila. Dito tayo napatira. Tinanggap nila tayo ng buong buo. Ayan yung natatouch ka, ganun. Ayan ba ang iyak mo, natatouch ka? Oo, tsaka sabi, siyempre, nakakasama niyo yung kapatid niyo, si Ali. So guys, si Mama Gemma po ay mababaw ang luhan. Sobrang sensitive po niya. Emotional po yan si Mama Gemma. So, ganyan po talaga siya kapag nagkukwento po siya. Hindi Oo, nagtatas. kahit kanino ko nagkukwento, Basta ganyan pagka ako. masaya siya at na-appreciate niya ang mga bagay. Sobrang appreciative po kasi to si Mama Gemma. So, huwag po kayong mag-isip ng kahit ano. Dahil Oo, wala kami na po yun. ang nakakaalam kung anong nararamdaman namin. Kami po ang nakakaalam ng sitwasyon namin dito, guys. So, huwag
Ayun ang mga kalingap, narinig nyo. Habang nagsasalita si Ma'am Gemma patungkol doon sa tanong ng kanyang anak, ano siya, alam nyo yung pakiramdam na talagang kahit sino, kahit sabihin mo pang tanggap mo yung setup, yung sitwasyon na gano'n, masakit pa rin talaga, masasaktan ka, lalakas-lakasan lang ang loob mo. Naawa ako kay Ma'am Gemma, sa totoo lang. Sinili pa nga siya ng anak niya, di ba, na bakit naiiyak, napaluha. Alam nyo, ako mga kalingap, kung ako, yung nasa sitwasyon na yon ni Ma'am Gemma, yes, okay yun na okay sila in good terms nung pangalawang asawa ng mister. Pero hindi ako papayag na magkasama kami pa sa bahay ba. Hanap na lang ako ng ibang matitirahan. Di baling kahit maliit lang. Ayun, basta sarili. Kumbaga, hindi kasama doon. Kasi syempre yung privacy, tapos makikita mo sila na, yung gano'n, parang mahirap, maaalala at talaga, masasaktan pa rin yung puso mo kahit although nakatawa ka, naka-smile ka. Kasi sabihin po matatag ka, pero ay nako, sana to sila Kalingap Dan at saka yung anak niya, muna lang sila ng paraan. Ayun nga, nabasa ko sa comment section, Kalingap Dan, hanggat maaari, kung ako, agree din ako dun sa mga nag-comment na huwag ka munang magpagawa ng bahay ng iba, unahin mo muna yung sa mama mo, tulungan mo muna para, masakit yan masakit yan, sa totoo lang, masakit talaga yan. Hindi nyo pa kasi ngayon yung mga anak, ayan sila Kalingap Dan, sila Kalingap Hana. Hindi pa nila maramdaman yan kasi wala pa silang pamilya, wala pa silang anak, wala pa sila doon, hindi pa nila naranasan. Pero kung tutuusin, kung yung damdamin ng nanay ninyo, sana maging sensitive din kayo. Nasasaktan yan siya pero wala lang siyang choice. Kasi nabanggit din naman na wala siyang minana sa kanyang mga magulang dahil na dun sa nangyari. Na, ayan, nag-asawa siya ng Pilipino, bawal pala sa Chinese yung ganon. Di bali daw yung lalaki mag-asawa ng Pilipina, ng Pilipina, yung lalaking Chinese mag-aasawa ng Pinay, okay lang daw. May mamanahin. Pero yung babae na mag-aasawa doon ng lalaki na Pinoy, ayan, walang mana, kahit anong yaman wala. So, nadudurog yung puso ko doon kay Ma'am Gemma. Sana nga magawa. Yun nga, sabi niya sa kanya, nahihiya din siya, ayaw din niyang magtagal doon sa bahay na yun. Alam niya, kaya lang, syempre, wala siyang magawa. Pero sana nga talaga matulungan, mauna siyang mabigyan ng matitirahan. Bahala sila Kalingap Dan doon. Gawan nila kasi masakit yun. Araw-araw makikita mo yung asawa mo kahit wala na kayo. Tapos may kasamang iba. Siyempre may pinagsamahan kayo. Minahal mo yung tao Diba? Kasi sabihin mo pang nag-move on ka na, makamove on ka na, mare-refresh mo pa rin Maalala mo pa rin yung pinagsamahan ninyo noong lalo't may 2 anak kasama pa. Siguro, ay nako, hindi ko lang alam. Ay nako, talaga ang hirap para sa akin. Kasi iba, Kristiyano tayo di ba? Iba tayo kumbaga, nandun tayo sa isa lang dapat. Pero syempre, nandyan na yan Kaya lang, yun nga, dapat separate ng bahay para meron silang privacy ba? Na hindi, mahirap yun, magkakahiyaan pa rin yan di ba? Mag-aalangan pa rin kahit sabihin natin close sila, di ba? Meron pa rin yung nandiyan pa rin yun yung awkwardness na tinatawag. Naawa ko kay Ma'am Gemma. Gusto ko siyang yakapin. Kasi kung sa akin talaga mangyari yun, hindi ako papayag. Siguro sa Maynila may bahay naman yan sila, pero syempre nandiyan sila sa Daet. Yeah? Sana meron din silang sarili dyan. Kalingap Dan, unahin mo yung mama mo, pero hindi natin alam, baka mayroong pa-surprise. Sige, Kalingap Dan, baka mamaya ongoing na yung bahay, magiging bahay ng nanay niya, hindi natin masabi. Kaya lang siguro nagtitiis-tis lang to si Ma'am Gemma ngayon. Dahil nandyan sila. Naku, Diyos ko, nadudurog yung puso ko para sa kanya, sa totoo lang. Ma'am Gemma, salute ako sa'yo, sa tatag mo. Pero kung ako ang nasa sitwasyon mo, kalagayan mo, hindi ko kakayanin. Kahit sabihin pang nakamove on na ako, hindi ako papayag na nandyan lang tayo kakasama sa isang bahay. Hindi ako papayag ng ganun. Diba? Di bali yung mga anak mo, okay lang. Pero ikaw, makikita mo yung ex mo, sa isang bubong lang kayo, makikita mo, mapapraning ako. Sa totoo lang. Kahit sabihin magkaibigan kami, mapapraning ako. Hindi talaga po pwede. Sorry po, pasensya na.
mahirap mahirap magpanggap na hindi ka masasaktan. Tingnan mo, umiyak siya. Mayroon pa rin yan dito, Kerot. Siyempre, hindi mo makakalimutan yung taong minahal mo. Mahal mo pa rin talaga yan. Nandyan pa rin yan. Hindi mo ano yan. Sakit yan. Siguro isipin niya, dapat ako yun nandyan, ako yun nasa posisyon na ganyan. Pero talagang ganun ang nangyari. Kaya, Kalingap Dan, intindihin niyo talaga ang mama ninyo, yung kanyang damdamin, nasasaktan yan, pero nagiging matatag lang siya. Salot sa iyo, Ma'am Gemma. Ayaw din niyang magtagal sila dyan, pero okay lang, God is good. Sana kasi malapit na matapos yung ni Kalingap Rab, doon na lang sila mag-rent yung transient house. Para kahit pa paano, makakilos naman si Ma'am Gemma. So yun lang po yung aking reaction ngayon. Maraming salamat po sa lahat ho na nariyan lagi na nakasuporta sa akin. Shout out po sa inyong lahat. God bless po. Hindi ko po magagawa muna ngayon. Ang dami ko ng utang sa inyo. Hindi pa ako makapag-shoutout ng paisa-isa. 2:00 na po ng madaling araw dito. Katatapos lang po ng aking trabaho. Magpapahinga na rin po ako pagkatapos nito. Kailangan lang mag-upload para tuloy-tuloy ang ating yung views ba natin. Siyempre, kaya nga tayo nagbablog para may views. Huwag tayong hipokrita. Ba? Kahit kunti-kunti lang dyan, basta at least lumalakad, kaysa naman wala kang may upload na 0 talaga. Ako masaya na may makita ko dyan, 5, 10, 20 plus, happy na ako doon. Blessing na yun para sa akin, kaya salamat po sa inyo lahat. So ingat po tayo, good morning kay Nanay Soledad, dyan sa Cebu. Kay Ate Marilyn, good morning po. Sa inyong lahat. Sa Ate Ninette, good morning po. Sa aking pinsan, ingat ka dahil sa iyong kalusugan. Yan, mga anak ko, ingat din kayo, aking asawa. So hanggang dito na muna. See you again tomorrow. Anytime. To God be the glory.